Ako'y nag-ipon ng 10 taon para lang makabili ng bahay, tapos bigla mo akong dinukot dito. Sabihin mo, bakit? Sa libro ng buhay, nakasulat na ako'y mabubuhay hanggang 78 taong gulang. Ano ba talaga ang nangyayari? Naku, patawarin mo ako, baguhan lang ako, nagkamali ako ng dukot. Miss Wanwan, huwag kang magalit. Baguhan lang. Hindi pa sanay sa trabaho. Ipapadala na kita pabalik sa mundo. May bonus pang memory retention package. Garantisadong magiging masaya at mayaman ka habang buhay. Ah, mas maganda yan. Gusto ko ng effective treatment. Kung lokohin mo pa ako, susunugin ko yung libro ng buhay mo. Bilang papel para sa patay. Sa wakas, nakauwi na si Rina ng impyerno. Eka, kung siya ang Rina ng impyerno, sino ako? Saan ako napunta? Ano nang nangyayari? Maligayang kabady, host. Ikaw ay naging sa good luck system. Sasabihin ka na sa Nessie. Ikaw ang tanging babae sa palasyo na maaaring magkaanak. Kapag nakapasok ka sa kama ng emperador, pwede ka na magpahinga. Kamasahin ang kayamanan habang buhay. Anong good luck system? Pwede rin na ng impyerno. Ito ba ang tinatawag nilang pagpahinga? Uun pala, ako si Buhang. Nadesiero pa maging sistemo dahil sa pagkakamali ko bilang intern. Ito ay EIE service na direktang galing sa Rina ng impyerno. Siyo ang ulo mo. Nagigising ako na may kasamang lalaki sa kama. Kung mahuli tayo, kamatayan ang abot natin. May punto ka rin. Anong gagawin natin? Ano pa? Takbo na bago tayo mahuli. Hindi ba system ka? Bigyan mo ako ng pampalakas o pampatulog. Kaya mo ako. Host, nakautang ka ng strength pill. May 10 points kang utang. Buisit. May problema pala ang alak kagabi. Kaya ang umakyat sa kama ko ay sino? Congratulations-apo, magkakanak ka na. Lola. Anong sinasabi mo? Ayon sa astrologo, may bagong tala sa silangan, ang tala ng prinsep. Maraming bituin ang nakapaligid, senyales ng maraming anak at kasaganaan. 3 taon ka nang abala sa politika, hindi ka man lang pumunta sa harem. Akala ko ba hindi ka na makakabuntis? Kaya, ikaw ang naglagay ng gamot sa alak ko kagabi. Pamilya tayo, walang anuman. Mga tauhan. Hanapin ninyo kung sino ang nakipagtalik sa emperador kagabi. Bilisan niyo. Kahapon gabi hindi ka umuwi. Nababaliw ka ba? Huwag kang mag-alala, tinakpan ko na para sa iyo. Sinabi ko na sumakit ang tiyan mo kagabi at buong gabi kang nakatungtong sa kubeta. Maligayang kabady, alam ko na ipasok ang gusto na una. Ano? Buntis ka na? Halughugin ang mga babaeng nakatakas kagabi. Naku, malapit na akong mamatay. Ang mga taong ito ay para hulihin ka. Mauna ka na, ako na ang bahala dito. Esan, Sino ang nandyan? Pamilyar ang itsura ng maliit na babaeng ito, baka. halika rito. Tare, pwede bang lumuhod ka muna? Bastos. Pinapaluhod mo ako. Nalumuhod. Dito sa palasyo, lahat tayo ay pantay-pantay. Tulungan lang natin ang isa't isa. Bilisan mo. Sa wakas nakalabas na ako sa palasyong ito. Ilang pader ba meron sa lugar na ito? Wow, ang galing mo sa martial arts. Eh bakit nasa palasyo ka pa rin bilang eunuko? Sino ang nagsabi sa iyong yunuko ako? Baka ikaw ay... Buntis ka ba o hindi? Bilisan Montag. Meron pa doon, tingnan ninyo. Si Obay, dumating na ang mga huli sa akin. Ano gagawin natin yun? Kung hindi ka sasagot, bumili ka. Ang sistemang ito ay maasa sa pakikipag-ugnayan sa malalaki para tumaas ang puntos. Baka pwede mong halikan ng malakas ang taong ito ng 3 bises. Parama. Trigger ang emergency teleport. Ano na naman ang gagawin mo? Bastos. Tumigil ka. Isang beses na lang. Kanina may tao dito. Bakit biglang nawala? Bastos na babae, naglakas loob kang manghamak sa akin. Ay, huwag mo nang isipin yun. Pareho lang tayong babae. Huwag mo nang isipin ng husto. Parang masarap naman ang pakiramdam. Ikaw, Kung nag-aalala ka, edi hawakan mo rin ako. Pareho lang tayong babae. Halika na.
Walang hiya. Kung ayaw mong hawakan, sige, magkita na lang tayo sa susunod. Mahal na hari, na-inspeksyon na ang lahat ng mga babae. Sayang, hindi pa rin nahanap ang buntis. Lahat ng mga babae ay na-check na. Nababaliw na si Lola Rina sa pagkabahala. Hari, Gusto mo bang personal na magpakalma? Hindi pa siya sumasailalim sa pagsusuri. Imbestigahan agad ang identidad ng babaeng utusan. opo. Kailangan ng isa 0. 000 tile para makalaya ang isang utusan sa palasyo. Palang papas. 300 tael lang ang sahod ko buwan-buwan. Gaano katagal bago ko makumpleto? Ang isa 0,000 tael na ito. Bilisan nyo, para sa ating pamilya. Siguraduhing mahanap agad ang maliit na utusan. Kawalang galang. Paano magkakaroon ng relasyon ang hari sa isang utusan? Isang hamak na utusan, nauna pa sa akin. Alamin agad kung sino ito. Gusto ko siyang mawala ng tuluyan. Opo, Reyna, gagawin ko na ito. Kahit talagang buntis siya, tingnan natin kung mabubuhay siya hanggang sa panganganak. Paano ako kikita para makumpleto ang isa 0,000 tael? Xiaobay, magsalita ka. Huwag kang magpanggap na patay. Narinig niyo na ba? Hindi isang malaswang utusan ang hinahanap ng hari, kundi ang babaeng pinagkalooban niya kagabi. Ibig sabihin Bea, buntis siya sa anak ng hari. Naku, sana ako rin. Ano ba ang maganda sa panganganak? Teka. Gusto nilang mabuntis ng anak ng hari. Dumating na ang pagkakataon para yumaman. Yiji, ang ganda ng tindahan mo. Sino sa palasyo ang ayaw mabuntis ng anak ng hari? Yayaman tayo. Siyempre, para mabayaran ang utang na loob sa iyo. Kapag nakumpleto natin ang 20,000 tael, tatalon tayo palabas. Ito ba ang sinasabi mong good luck baby pill? Espesyal para sa mga babaeng may malamig na pangangatawan. Mainit-init agad ang tiyan pagkatapos, sunod-sunod ang pagpapala ng hari. Paano naman ang charm pill? Pampaganda at pampaseksi, doble ang alindog. Hindi makatingin ang hari sa iba. Bigyan mo rin ako. Gusto ko rin yan. Ako rin. Pero ang problema, hindi naman kami nakikita ng hari. Nga, ang daming konsorte, bihira ang pagkakataon. Kahit kinain namin ito, kailangan pa rin naming makita ang hari. Scam ito, no? Si. Huwag kang aalis. Xiaobay, bigyan mo ako ng mga damit ng hari. Host, 200 points ang nakuha mo sa pagsunggab at paghawak sa dibdib ng lalaki. 50 points lang ang kailangan ngayon. Ay, convert Montag na biya lahat? Oo, i-convert Montag na. Huwag na magdaldal, magbihis ka na. Mahalaga ang malapit sa katawan. Ang bagay na makakapagpabali sa kanila. Siege. Ano ito? Ano ang nangyayari? Bakit may malamig na pakiramdam sa ilalim ko? Nasaan ang aking salawal? Emperador, natukoy na ang pagkakakilanlan ng babaeng tauhan. Sino? Si Yuanwan, ang tagalinis ng hardin ng palasyo. Pumunta tayo sa hardin ng palasyo. Sandali. Una, maghanda ng simpleng damit para sa akin. Ano ito? Hindi ba ito ang personal na damit ng emperador? Oo. Ito ay sagradong bagay ng dragon. Magano ito? Kapag nahawakan ang espiritu ng dragon, magiging paborito ako. So basta, ang may pinakamataas na halaga ang mananalo. 100 tile, 200 tile, 500 tile. Ang daling kumita ng pera. Pagbati sa inyong mga kababaihan. Walang anuman. Huwag kayong aalis. Bastos! Nakawin mo ang salawan ng emperador. Salawal. Nakita ko lang ito. At ang salawal na ito ay napakaliit, halatang hindi magaling ang matandang emperador. Hindi magaling. Siyempre hindi, kung magaling siya. Bakit walang buntis sa buong palasyo? Gulay na nagpapanggap na bago. Napakasama. Ikaw. Ano ako? Ikaw na maliit na inuko, hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Lagi kang naglilibot. May buntis ba sa palasyo? Kailangan kong sikain ang pulso mo para malaman. Huwag, hindi pwede. Dati ayaw mong hawakan, ngayon ayaw mo na ulit. Ang inyong kamahalan. Sige, hindi lang ako. Hindi na kailangan. Hindi ka natakot baka may makita ako sa puso mo. Baka may makita talaga. Subukan natin. Emperador, may sakit ang inang Rina. Pumunta ka na agad. Ano ang nangyari sa lola ko? Laging sinasabi ng inang Rina na malubha ang kanyang sakit. Gusto kanyang makita bago siya mamatay. Alam ko na.
Nakakagulat. Ang sakit ng ulo ko, ano ba itong ginawa ko? Ang apo kong lalaki ay ayaw sa babae. Wala man lang akong mapong apo. Dakilang ina ng emperador. Ayoko na, kailangan mong hanapin ang buntis na alila. Kung hindi, papatayin ko ang sarili ko sa harap mo. Lola, Kailangan mong, nahanap ko na po ang babae. Tutu? Gumaling ka na? Ngayon na ito, wala nang sakit-sakit. Dalhin mo ako sa aking apo. Hindi, ang maliit na prinsep ng dinastyang Zhao. Dakilang ina ng emperador, may masama. Dinala ng mga tauhan ni Concubine 1. Tumingin ka para makita kita. Ano ang pangalan ninyo? Po concubine, ang pangalan ko po ay Yuanwan. Ito po ang aking kaibigan, Sixir. Narinig ko na kayo sa hardin ng emperador. Gumawa ng mga bagay na labag sa patakaran. Concubine, kami po ay nagtitinda lang. Para sa aming kabuhayan, walang paghamak. Cheer, kulang ang aking palasyo ng mga matalinong alila. Kung maganda ang inyong pagganap, maaari kayong manatili. Mas mabuti ito kaysa maglinis sa hardin. Salamat po, concubine, gagawin namin ang aming makakaya. Nauhaw ako, Cheer, magtimpla ka ng tsaa. Tingnan ko kung magaling ka. Walong haya. Pasensya na po, konkubine. Binigyan kita ng tsaa, nilabahan mo ang aking tasa. Zinazadya Montag beng hamakin ako, konkubine? Ang ganitong alila, dapat parusahan. Dalhin at paluin hanggang mamatay, konkubin, nagkamali po ako. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Sandali, concubine, ganito na lang ba kayo kawalang hiya? Ang isang babaeng ito, nagdadalang tao ng emperador, pero mabuti na lang. Binigyan ako ng dahilan para pumatay. Ang alila na si Yuanwan, lumabag, dalhin. Paluin hanggang mamatay. Bitawan mo ako. Dakilang ina ng emperador, dahan-dahan po. Anak, bilisan Montag. Konkubin, walang kasalanan si sister, kahabagan ninyo siya. Pakawalan siya. Hindi ba kayo natatakot na malaman ito ng iba? Sa aking palasyo, wala akong hindi kayang gawin. Siya Obay, tulungan mo ako. Naku, naubos na ang pera ko dahil sa iyo. Wala na akong magagawa. Bobo mo. Ano? Ngayon ka lang humingi ng tawad? Panaginip mo yan, matandang babae. Bastos. Matigas talaga ang panga mo. Pero gusto kong malaman, kung ang panga mo ba, o ang tiyan mo ang mas matigas. Bakit hindi? Buksan natin at tingnan. Ano ang gusto mong gawin? Pag sinaksak ko na ang kutsilyo, makikinig ka pa ba? Sistema, bilisan mo at humanap ng paraan. Wala na talaga akong points. Naubos na rin ang energy boosters. Wala na rin ang emergency escape function. Pagdating ko sa impyerno, papatayin kita. Huvak. Natatakot ka na? Pero, Huli na ang lahat. Dumating ang lola ng emperador. Walang dapat magsalita tungkol sa nangyari ngayon. nasaan ang apo ko? Sumasamba ako sa lola ng emperador. Sino-sino ang mga yan? Kanina ko pinagalitan ang ilang babaeng hindi marunong sumunod. Ihahatid na lang namin sila palabas. Dalhin nyo na sila. Baka madumihan ang mata ng lola ng emperador. Naku, hindi ito ang tamang oras. Nahanap na namin. Siya ang nagdadalang tao ng prinsipe. Anong pangalan mo, bata? Ako si Yuanwan. Van, ikafbean gayon ay. Laging antukin, nahihilo, et walang gana kumain?
Wala naman, hindi ako makatulog, kumakain ako ng 8 beses sa isang araw. Malakas ako parang kalabaw. Mas maganda, yan, anak. Sa inang tulad mo, siguradong malusog ang bata. Buntis? Hindi po, Inang Reyna. Masama lang ang tiyan ko kaya sumasakit. Hindi po ako buntis. Hindi ko na po kayo istorbohin pa. Kunin Zia. Tawagin ang doktor para suriin si Wanwan. Yunoch, tulungan mo ako. Ano ba ang gusto niya? Gusto niyang magpatingin agad? Bilisan niyo ang doktor. Totoo nga, kapag lalaki ang pinagkakatiwalaan, pati baboy ay makakaakyat sa puno. Dumating ang manggagamot. Ano nang gagawin? Hindi sila dapat makatuklas, kung matuklasan tayo, patay tayo. Pasensya na, wag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Nangahas kang lapastanganin ang katawan ng emperador. Patay ka. Napakalaking kapalaluan mo'y Wanwan, patay ka. Nangahas kang bastusin ang emperador. Komportable ba ang pagkakahiga mo sa akin? Hindi masyadong komportable, di ba? Eh bakit hindi ka pa bumangon? Pasensya na, talagang hindi ko sinasadya. Tadhana ito. Tadhana. Son na manggagamot. Bakit hindi mo agad sekahin ang pulso ni Wanwan? Opo. Natatakot ka? Wala akong nararamdaman. Pakyos up. Ano nang gagawin? Tapos na. Ang pulso ng babaeng ito ay matatag, walang palatandaan ng pagbubuntis. Nakatanggap ng puntos bilang gantimpala sa pakikipag-ugnayan sa lalaki. Buti na lang may silbi ka pa. Tulungan mo akong malampasan ang krisis na ito. Naaktibo ang pulso ng pagkalito, pansamantalang natakpan ang krisis. Hindi ako naniniwala, itong ospital ng emperador. Ano ba ang silbi ninyong mga walang kwentang tao? Ni isang bata ay hindi ninyo may panganak. Pakiusap po, wala akong sinungaling. Ikaw pala ang buntis, noble na babae, hindi ako, teka. Paano kung talagang buntis ako? Baka ako ang pinili ng langit. Mabubuntis kahit walang pabor. Baka siya ang kasama ko noong gabing yon. Tumayo ka. Sekahin mo ang pulso ko. Talagang ako ang pinili ng langit. Mukhang hindi na sayang ang mga panaginip ko sa emperador. Mahal na noble na babae, pasensya na po sa pagiging direkta ko. Ang pulso ninyo ay walang palatandaan ng pagbubuntis. Paangbusog lang. Imposible, ramdam ko talagang lumaki ang tiyan ko. Paano pwedeng hindi ako buntis? Mahal na noble na babae, dahil sa sobrang pagkain ninyo, natural lang na lumaki ang tiyan ninyo. Anong sinasabi mo? Ang totoo lang po ang sinasabi ko. Ikaw, ano ba ito? Sawang-sawa na ako sa kalokohang ito. Sa wakas nakalabas na sa lugar na puno ng panganib, ang sarap ng pakiramdam. Na, wala ka bang nasaktan? Wala, kami pong mga alipin, kayang tiisin ang pagmamalupit ng mga mataas. Kaya namin tiisin. Ano na sinasabi mo? Dito sa palasyo. Isang lugar na literal na lumulunok ng tao ng walang labi. Huwag kang mag-alala, tiyak kong ilalabas kita rito. Gusto mong lumabas ng palasyo? Tagumpay sa pagdikit, gantimpala sa malapitang pakikipag-ugnayan. Hindi naman. Ang laki ng punto sa paghawak ng dibdib, malaki ang kikitain ko. Dobling gantimpala sa malapitang pakikipag-ugnayan. Ikaw na isang dalaga, wala ka bang kahihiyan? Ay nako, sa loob ng palasyo, lahat ay magkakapatid maliban sa emperador. Baka ikaw ang emperador. Paalala ng sistema, hindi maaring maging emperador ng Zhao ang lalaking ito. Ayon sa mga tala, ang emperador ng Great Zhao ay 52 taong gulang. Dapat ko ba sabihin sa kanya? Kung sasabihin ko, baka hindi na siya magiging masigla at kaibig-ibig tulad ngayon. Hindi ka maaaring maging emperador, pero kaya mong maglingkod sa tabi ng lola ng emperador. Mukhang mataas ang iyong katayuan. Baka ikaw ang pinakamakapangyarihan at pinakamataas ang katayuan sa korte. Ang dakilang eunuko, 9,000 taon. Mabuti. Ang pinakamahusay sa mga eunuko, pero balik tayo sa usapan. Kahit papaano, nagkakilala tayo. Kanina sa lugar ng Noble Consort.
Bakit hindi mo ako iniligtas? Hindi ka iniligtas. Anong ginawa mo para kailanganin mong iligtas ko? Baka buntis ka. Ay naku, wala namang lalaking langaw sa palasyo. Paano ako mabubuntis? Ako lang naman ay inapi ng husto ng noble consort. Gustong lumaya sa palasyo. Ganun ka ba gustong umalis sa palasyo? Wala bang taong nagpapaiwan sa iyo sa palasyo? Wala, gusto ko na ngayon ding umalis. Hoy, teka. Anong tawag mo sa akin? Pwede ba akong humawak ulit ng dibdib mo? Panaginip mo yan. Kung ayaw mong pahawakan, huwag. Bakit ka nagagalit? Lola ng emperador, dumating ako para dalawin kayo. Narinig kong hindi kayo kumakain buong araw. Galit ba kayo tungkol sa usapin ng anak? Kung hindi ka ba naman walang kwenta, hindi naman ako mag-alala sa edad kong ito. Tungkol sa usapin ng tagapagmana. Ulat. Emperador, Inang Rina, may balita mula sa mangkukulam. Ang babaeng nagtamo ng biyaya ng emperador, ng gabing iyon ay dapat na apelidong Yi. Apelidong Yi. Naalala ko, sa silid ng noble consort. May isang maliit na utusang babae na apelidong Yi. Bakazia? Hindi maaari. Wala namang lalaking langaw sa palasyo. Paano ako mabubuntis? Ako lang naman ay inapi ng husto ng noble consort. Gustong lumaya sa palasyo. Hindi siya buntis. Karaniwang babae, kapag nabuntis ng prinsipe, gagawa ng paraan. Pero siya, gustong lumabas lang ng palasyo. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Baka naman, masaya ka lang kapag patay na ako. Hindi ko papansinin, dapat mong alagaan ang mga konsorte sa harem ngayong gabi. Bigyan mo ako ng apo sa tuhod. Ang mga babae sa harem ng Lola Reina ay mga ipinasok ng iba't ibang puwersa. At ang bawat isa sa kanila ay masyadong. Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Halika, mahal na hari, ako lang ang alagaan mo ngayong gabi. Ako lang ang alagaan mo, okay? Wala akong interes sa mga babaeng ganyan. Bakit hindi pa ako mamatay? Gusto mo bang hintayin ang aking kamatayan? Bago ka magpakita ng pagmamahal. Mahal na hari, nakita ka o kayong. Interesado kay Binibining Wanwan. Bakit hindi kayo maglibot sa haem? Baka sakaling malaman ninyo. Ang tunay na damdamin ni Binibining Wanwan. Sundin natin ang kagustuhan ng Lola Reina. May malaking balita ngayong gabi. Ano yun? Balita ko ay bibisita ang hari sa harem. Lahat ng konsorte ay naghahanda para sa pagkakataong ito. Ang matandang hari na yon, hindi man lang tumingin sa salamin. Ang ganda ng mga konsorte sa harem, karapat-dapat ba siya? Teka, sinasabi mo bang naghahanda silang lahat para sa atensyon ng hari? Oo. Ito na ang pagkakataon para kumita. Mga binibini, tingnan ninyo ang Royal Secret Recipe, pampalakas ng katawan, para sa matagumpay na pagtulog sa hari. Hyatt AKO, Maroon Bang Gamut. Para lumaki ang aking dibdib at puwit. Meron. Ito, ang laki ng dibdib at puwit, garantisadong maganda ang hubog. Para mahumaling ang hari sa inyo. Kukunin ka o yan. CJ, Meron bang gamot sa pimples? Nababaliw na ako. huwag kayong mag-alala, binibini. Ito ang Pimples Bigon, ibabalik ang kinis at puti ng inyong balat. Ayos, kukunin ka o yan. Ako. Mahina ang katawan ko mula pagkabata. Baka hindi ko kayanin ang biyaya ng hari. Meron bang pampalakas ng katawan? Tada! Ito ang 7 times in 1 night. Hihintayin na lang ninyo ang hari na hindi na makababa sa inyong kama. Walang lupang nasisira, ang baka lang ang napapagod. Kukunin ka o yan. Ako rin. Ako rin. Bilisan Montag. Huwag kayong magmadali, meron para sa lahat. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Yivan Van. Ang lakas ng loob mo. Sino ang nagpahintulot sa iyong gumawa ng ganito sa palasyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan? Dito, magbenta ng mga palolokong ito at kayo. Mga naniniwala sa mga engkanto at kulam. Mag-ingat kayo baka maputulan ng ulo ng emperador. Umalis na kayo. Mahal na konsorte, narinig mo na ba ang kasabihang, humarang sa daan ng yaman? Ay, iyong natamaan ng kidlat. Ikaw, maliit na utusan, ang lakas ng loob mo. Kung hindi mo gusto ang aming tindahan, aalis na ako. Sir, tara na. Teka.
Pinayagan ba kitang umalis? Oh, may iba pa po bang utos ang mahal na konsorte? Yung nangyari sa palasyo ng Wanfu, pagkakamali ko yon. Kung hindi ka buntis, hindi ka babaeng nanlalansi sa emperador. Eh ano naman? Sabihin mo sa akin, paano makukuha ang pagkakataong maglingkod ngayong gabi? Mahal na konsorte, pinalayas mo ang lahat. Hindi ba para kunin ang pagkakataon? Wag kang magdaldal. Meron ba uwala? Ang laki ng oportunidad, sayang kung di kunin, meron. Siyempre meron, kung kukunin mo ang bote na ito. Super Lucky Powder, may tsansa kang makakuha ng pagkakataon. Presyong kaibigan, 10,000 tael lang. Magano? Sayang kung di kunin. Teka. Kukunin ka o. Mahal na konsorte, may utos ang emperador. Pupunta siya sa palasyo ng Wanfu ngayong gabi. Tutubea. Epektibo pala ang maliit na bagay na ito. Ito ang 10,000 tile. Kung magtagumpay ako ngayong gabi, hindi ka mawawalan ng gantimpala. Salamat mahal na konsorte. Inapi tayo ni Consorte 1, bakit mo pa siya tinulungan? Sino nagsabing tutulungan ko siya? Huwag kang mag-alala, may magandang palabas ngayong gabi. Suotin mo ang belo na ito, mas misteryoso. Magugustuhan ito ng emperador ngayong gabi. Dapat mabuntis ngayong gabi. Dumating ang emperador. Ang pagdating ng emperador sa palasyo ng Wanfu, tunay na karangalan para sa akin. Pakyos up. Bigyan mo ako ng isang gabing pagmamahal, mahal na emperador. Mukhang naakit ang emperador, epektibo pala ang Lucky Powder. Epektibo talaga. Konsorte, nagkamali ka sa harap ng emperador, 3 araw kang ikukulong. Imposible. Ako mismo. Hinaharap mo ako, hindi kita tatantanan. Emperador, tama ang sinabi ng inyong lingkod. Sobra ang pagmamahal sa inyo ni Binibining Wanwan. Naiyak siya rito nang malaman na kayo ay pumunta sa ibang mga konsorte. Ngayon, kumikita na ako. Lalabas ako at maghahanap ng 10 o 8 modelo na sasama sa akin. Mas masarap ito kaysa sa matandang emperador. Gusto ko ng isang gwapo na sasama sa akin, 10. 100 gwapo na sasama sa akin, 800 modelo na magpapainit ng kama. Dumating ka sa tamang oras, 9,000 year, may magandang balita ako para sa iyo. Anong magandang balita? Salamat sa matandang emperador na nagpakalasing, nakakuha ako ng malaking pera. Ngayon, kumita na ako ng sapat para makalabas ng palasyo. Para mamuhay ng sariling buhay. Ito ba ay magandang balita? Siyempre naman. Pero marami akong nakuha at ito na lang ang natirang love potion. Love potion. Ano ito? Bilihin mo na lang ito. Hindi mahal. 100 tael. Hindi ko kailangan. Kailangan mo, ikaw ay isang eunuko. Baka hindi mo pa naranasan ang lakas ng isang lalaki. Kapag ininom mo ito, magiging mainit ang pakiramdam mo. Malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng hindi mapigilan. Wala akong ganito. Pero kaya ko pa rin magpakalalaki. Ano ka, nagbibiro? Alam kong mahalaga sa inyong mga lalaki ang pride, pero pagdating sa ganito, akala mo ba tanga ako? Teka, ano ang kinain ko? Naku, ito ay aphrodisiac, susubukan kong isuka ito. Ayos ka lang ba?
gwapo ng modelo na ito. Kukunin kita para sa isang gabi. Magkano? Ano ako sa'yo? Basta samahan mo lang ako. Paglingkuran mo ako ng maayos, lahat ng perang ito ay sa iyo. Ikaw ang nagsabi nito. OMG. Hindi ko na kayang panoorin, patayin na natin ito mga kasama. Marami akong pera. Doblehin ko ang bayad kung ikaw ang nasa ibabaw. Naku, bakit ako natulog sa isang lalaki? Ah, ikaw pala, 9,000 year. Ikaw. Anong nangyari? Hindi ka pala inuko, bakit mayroon ka pa rin ito? Hindi ko naman sinabing iunuko ako. Wala na talaga. Hindi lang ako nagkagulo sa harem. Natulog pa ako sa peking inuko. Ngayon, kahit 10 ulo ko pa ay hindi sasapat. Hindi pwede para mabuhay. Kailangan kong tumakas sa palasyo ngayon din. Nakatulog ka sa akin, ngayon ayaw mo na ako kilalanin. Ay naku, wala na tayong oras para dito. Peking inuko ka. Sumama ka na lang sa akin para tumakas sa palasyo. Pareho lang naman, sa palasyo ay kamatayan ang abutin. Desisyon ko na, ngayon na ako tatakas sa palasyo. Pagkatakas ko, magpapadala ako ng saranggola para sabihin sa iyo. Nasaan ang pera ko? Wala man lang. Ito ba ang hinahanap mo? Peking inuko ka talaga, nagnanakaw ka pa. Sino? Anong nagnakaw? Ang mga pilak na ito ay kusang loob mong ibinigay sa akin. Paano naman mangyayari iyon? Marami akong pera, doblehin ko na lang sa iyo. Parang pwede rin naman. Pwede mo na bang ibalik sa akin ang pera? Ito ang pinagbentahan ko ng katawan ko. Ikaw, ito ay pagnanakaw. Pag nanakaw, kung feeling mo lugi ka, edi matulog ka ulit ng 2 beses. Kahit ano pa, hindi ko ibibigay sa iyo ang mga pilak na ito. Huwag kang aalis. Tingnan natin kung paano ka tatakas sa palasyo ngayon, Yawanwan. Huwag kang aalis. Ibalik mo ang pera ko, pera ko. Emperador, balak po ba ninyong gawing? Konsorte SI Yiwanwon? Si Wanwan ay akin na. Siyempre, bibigyan ko siya ng titulo. Emperador, nasaan ang aking apo? Emperador, Naalala ko na, may magandang paraan na ako para hanapin ang babaeng iyon. Lola, may minamahal na ako. Sa hinaharap, siguradong magkakaroon kayo ng apo. yung ready na apo, hanapin ka o talaga, hanapin ka o. Ngayon, may magandang ideya na ako. Anong magandang ideya? Ang mga buntis ay mahilig sa maasim o maanghang. Pagdating ng kaarawan ko, maghahanda ako ng sobrang maasim at maanghang na pagkain. Ang makakain ng lahat ay siguradong buntis. Pwede ba yon? Kahit hindi, subukan natin. Ikaw ang dahilan kung bakit, huwag kang makialam. Ako'y magbibitin. Dahil malapit na ang kaarawan. Ang seremonya ng pagiging konsorte ni Wanwan ay ipagpaliban muna. Utangin ng sistema, pwede bang kumilos ka ng maayos? Kahit nakipagtalik ako sa lalaki buong gabi. Bakit walang nagalaw na puntos? Sinasadya mo ba to? Hindi ka o rin alam eh. Baka may problema lang sa sistema. Niloloko mo ba ako? Pag nagkita tayo, babatuhin kita. Eti Wanwan, kung wala na tayong pera, makakahanap pa tayo. Kung talagang gustong-gusto mong lumabas, sa 3 araw ay karawan na ng Lola Rina. Baka pwede tayong makalabas sa gulo nun. Kaarawan sa 3 araw. Kung mapapasaya ko ang Lola Reyna, baka. Bigyan niya ako ng malaking halaga. Balita ko may handaan ang Lola Rina ngayon, libreng pagkain sa buong palasyo.
Pwedeng-pwede tayong kumain. Tara, tikman kao, tu. Bakit ang asim nito? Ang angang. Naiiyak na ako sa anghang. Hindi kaya, alis na tayo. Hindi para sa atin ang mga pagkain ito. Umaga na. Bakit hindi pa rin natin siya makita? Reyna, malapit na ang handaan. Dapat tumunta na kayo. Ang hirap ng buhay ko. Nasaan na ang apo ko? Nasan ka na ba? Gutom na ako, meron bang makakain? Wow, ang daming masarap na pagkain. Ang sarap tingnan. Ledsev, ang sarap nito. Mga mahal na Rina, kaarawan ngayon ng Lola Rina. Ngayon po ay inaanyayahan ang bawat isa na maghandog ng regalo. Maligayang kaarawan po, Lola Reyna. Meron din po akong maliit na handog. Kahit hindi gaanong mahalaga, sana po ay tanggapin ninyo. Anong kaya ihahandog ng isang maliit na utusan? Nakakatawa. Ni hindi marunong pumili ng regalo. Tapos ibibigay pa sa Lola Reyna. Isang hamak na utusan ka lang. Nangahas ka pang maghandog sa Lola Reyna. Ang lakas ng loob mo. Lola Reyna, kayo ang tunay na babaeng mandirigma. Ang pinakadakilang babae sa ating kaharian, ang inyong kagandahang asal, ay laging nagbibigay liwanag sa akin. Ang bawat ngiti at tingin ninyo, ay huwaran ko sa buhay. Kayo ang hari ng buong palasyo. Tulad ng buwang nagbibigay liwanag sa lahat. Mabuti, mabuti. Talagang hindi pangkaraniwang utusan si Yuanwan. Payagan siyang maghandog. Buisit, ang galing sumipsip. Bakit hindi ko matutunan ito? Ngayon, inaanyayahan ko ang lahat ng mga mahal na Rina na maghandog ng kanilang mga regalo. Mahal na Lola, ito ang aking inihandang pairs ng jade na Rui. Ito ay sumisimbolo ng tagumpay at mahabang buhay. Mabuti, ang jade na Rui ay sumisimbolo ng pagkatupad ng mga pangarap. Mahal na Lola, espesyal kong inihanda para sa inyo. Ang larawang ito ng 100 anak na nagdarasal para sa inyong kalusugan at mahabang buhay. Naway magkaroon ng mararangal na supling sa palasyo at maghari ang walang hanggang karangyaan. Ang larawan ng 100 anak na ibinigay ni Concubine Juan ay talagang napakaganda. Mahal na Lola, matagal na naming pinlano na dagdagan ang mga supling. Napakaganda ng larawang ito ng 100 anak. Naway magkaroon ng mga supling ang harem ng ating dakilang dinastyang Zhao at yumabong ang ating kaharian. Yuanwan, ikaw naman ang maghandog ng regalo. Ano ang hawak mo? Mahal na Lola, inihanda ko para sa inyo ang salaming tansong ito. Kawalang galang. Ano itong basag na salaming tanso? Wala man lang ginto. Parang, baka sira na ang ulo niya. Magbibigay ng basag na salamin? Napakababa naman. Walang kwenta ang salaming ito. Yuanwan, basag ang salamin, patay ang tao. Ito ba ay sumpa sa mahal na Lola, na siya'y mamamatay? Ano ang ibig mong sabihin sa pagdadala ng ganitong regalo sa aking kaarawan? Mahal na Lola, pakiusap, huwag kayong magalit. Bagamat simple ang regalong ito, ito ay may pambihirang kahulugan. Nakita ko ang yumaong emperador. Ito ay isang pamamaraan na aking natuklasan, na maaaring magpakita ng yumaong tao sa isang saglit, upang maibsan ang inyong pangungulila. Nabalitaan ko na 50 taon na ang nakalipas, kayo ay nag-ayos sa harap ng salaming ito. At nagpaalam sa yumaong emperador bago siya sumabak sa digmaan, gamit ang baiwali para linisin ang alikabok ng digmaan. Binabati ko ang inyong kadakilaan. Parang unang pagkikita. Sa mga taong ito, lagi ko siyang iniisip. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya kahit saglit. Gusto na gusto ko ang regalong ito. May gantimpala. Bibigyan kita ng magandang gantimpala. Sabihin mo lang ang gusto mo. Mahal na Lola, nais kong kasama ang aking kapatid na babae. Na 6 year na lumabas ng palasyo. Nais naming mamuhay ng malaya.
Pakiusap, pahintulutan ninyo kami. Sige na. Kung iyan ang iyong nais, pagbibigyan kita. Salamat po, mahal na lola. Ngunit ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi permanente. Ang labas ng palasyo ay hindi simple, ingatan ninyo ang inyong sarili. Salamat po, napakabuti ninyo. Jumaon Emperador. Hindi ko inaasahan na makikita pa kita sa buhay na ito. Naway gabayan mo ako mula sa langit upang mahanap ko ang aking apo sa tuhod. Dakilang Rina ina, tingnan ninyo, nawala ang ulam. Anong kinakabahan ka? Naubos na ba lahat? Hindi po dakilang Rina ina, si Yevan Van po. Naubos niya lahat ng pagkain. Sino si Van Van? Yung wanwan na pinapalabas ko lang sa palasyo kanina. Siyang tunay po, sigurado ako na siya yun. Wanwan, nasaan ka? Ngayon din, gagawin kitang konsorte. Emperador, dalhin mo ako kay Wanwan agad. Lola, ano nang gagawin mo sa kanya? Pag nakatakas na ako, sasabihin ko sa'yo habang napapalipad ng saranggola. Hala, Ayos. Sa wakas nakalabas din ng palasyo. Wala nang makakapigil sa akin ngayon. Saan tayo pupunta? Siyempre sa magandang lugar. Magtatayo tayo ng restoran at yayaman. Para sustentuhan si Xiaobay. Ikaw na naman. Ye Van Van. Kahit gaano ka katalino, S.A. huli. nahuli ka pa rin ng konsorte. Mahal na konsorte, baka naman in love ka sakin. Ikaw pa mismo ang humuli sakin. Manggaga mo. Tingnan ang pulso ni Binibining. Bilis Xiaobay, humanap ng paraan. Hindi dapat malaman na buntis ako. Host, kulang ang iyong points para makapag-exchange ng item. Nasaan na ba ang points ko? Deep, pumasok ka na sa advanced reward stage. INE, exchange ang reward. Mahal na konsorte, buntes nga po si Binibining Ye. Kambal PA. Ha? Congratulations host, na auto-exchange na ang pregnancy split reward. Dumobol ang bilang ng sanggol. Ano? Dalawa? So isa galing sa misteryosong lalaki. At isa galing kay 9,000 years old. Naloloka na ako. Honey, mas naloloka ako sa Ipsilono. Araw-araw nagdadasal ang harem para magkaanak. Kumakain ng pampabuntis. Nagsusunog ng insenso, walang nangyayari. Tapos itong hamak na alila, nakabuntis ng 2. Nabuntis mo ang dragon hair, pero hindi mo pa alam kung may buhay ka ba para isilang. Mgata. Bitawan mo ako. Ano ba nang balak mo? Bakit hindi pa nahanap si Yuanwan? Mgatanga kayo. Kahit isang alilay hindi ninyo mahagilap. Patawarin po ninyo ang inyong apang lingkod, dakilang Rina ina. Pinapahanap na po namin. Agad kaming mag-ulat kapag may balita. Sabihin agad sa emperador, may buntis na natagpuan. Zuzon din. Nasan na kaya yang S.I. Yiwanwan? Ngayong pagkakataon, ibubuhos ko sa iyo ang lahat ng paghihirap. Ganito na naman? Wala ka bang bagong ideya? Haring konsorte, wala ka bang ibang magawa? Hawakan ninyo siya. Iking mutya. Nilakasan mo ngang sipain ang inyong Rina. Mgata. Patayin ninyo siya. Pungharing ina. Patawarin enyo S.I.A.T. Handang mamatay ang alipin para sa kanya. Sir, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi tayo mamamatay. Ganong pala. Noon pa sa aking palasyo, ipinagtatanggol mo na ang hamak na alila na ito. Tulad mong matigas ang ulo. Bakbok man kita. Murahin kita. Pahirapan kita. Walang say-say. Ngunit kung siya naman. Ang taong mahalaga sa'yo, iyon ang iyong kahinaan, hindi ba? Haring konsorte 1. Kapag hinawakan mo kahit isang hibla ng buhok ni Xir, gagawin kitang walang libingan. Titingnan ko kung hanggang kaan ang iyong tapang. Kung ikaw mismo ang papatay sa sanggol na ito,
Pakakawalan ko ang iyong kaibigan. Kung hindi, papatayin kita. Nababaliw ka na ba sa tagal mong nasa palasyo? Etie, huwag mo siyang pakinggan. Hindi ako takot mamatay. Walang kasalanan ang bata. Huwag silang saktan. Sir, Haring Consorte 1. Nababaliw ka na ba? Hindi ba't matigas ang dila mo? Hindi ba't minura mo akong baliw? Bakit? Natatakot ka na? Walang kinatatakutan ang dalagang ito. Ikaw, dapat kang mag-alala sa iyong mukha. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Nakalimutan mo na pinapangit kita noon. Kapag hinawakan mo si Xir, pupuntahan kita ng mga taghiyawat sa mukha mo. Pupunuin ko ng mga sugat ang katawan mo. Ves V, hindi ka makakatakas sa kahit isa. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Tiyak na itong munting kaibigang ito ay naglalaro lang. Munting kaibigan. Nang hahamon ka sa akin, ngayon din ay lalaruin kita. Cheer, kunin mo para sa akin ang pulserang iyon. Pag-isipan kong palayain ang iyong matalik na kaibigan. Putang ina mo, tao ka ba? Napaka. Lola, nahanap na si Yeye. Nasa palasyo ni Wanwan. Ano? Dalhin mo ako doon agad. Tiyak na apihin siya ni Wanwan. Putang inang sistema, mag-isip ka ng paraan. Huwag mag-alala, nag-upgrade ang sistema. Titingnan ko kung ang iyong tapat na kaibigan ay kayang tiisin ang hirap para sa iyo. Hari, ipinasara na ang lahat ng pintuan ng lungsod. Hindi makakalayo si Yeye. Hari, may mensahe ang lola. Natagpuan na ang buntis na katulong. Bumalik ka na agad. Ano ang sinasabi mo? Etie. Walang magulang ang alipin mula pagkabata. Ikaw lang ang mabait sa akin sa palasyo. Kung ang buhay kong ito ay makapagligtas sa iyo, handa akong mamatay. Huwag Sir, huwag kang maniwala sa kanya. Niloloko ka niya, huwag Sir. Kung hindi ka makaisip ng paraan, papatayin kita. Tiyak na nahihirapan si Yi. Tumigil kayong lahat. Sir, Amo, tapos ng upgrade ng sistema, naibigay na ang lakas pampalakas. Automatikong kinain. Tulong. Tumigil kayong lahat. Lola, Pakinggan mo ako, may dahilan ito. Lola. Walang galang sa matanda. Pinagbuhatan ng kamay ang asawa ng hari, ipapatay mo siya ngayon din. Matanda na ako, medyo mahina ang pandinig, hindi ko narinig. Dalhin niyo ang asawa ng hari at bagbugin pa. Lola, bakit mo ginagawa ito? Asawa ng hari. Mabuting bata, natagpuan na rin kita. Ikaw ang babaeng nagdadalang tao ng anak ng hari. buntis ako sa anak ng emperador. Ibig mong sabihin, yung 52 taong gulang na matandang emperador. Ay naku, ano ba talaga ang nangyari? Nagising ka na rin. Lola Reyna, nasaan po ako? Anak. Ikaw ang mahal na mahal ko, syempre alagaan kita ng mabuti. Inihanda ko na ang palasyo mo, mamaya. Pagdating ng emperador, siya mismo ang magbibigay sa'yo ng titulo bilang konsorte. Konsorte. Hindi, Lola Reyna. Masaya na akong maging isang simpleng babae sa palasyo. Huwag na po akong gawing konsorte. Ano? Anak, ito ay napakalaking biyaya. Ayaf Montag PA. Biro mo, 2 ang anak ko. Isa sa matandang emperador, isa sa 9,000 taong gulang. Kung malalaman na 2 ang ama, tiyak na mamamatay ako ng walang libingan. Lola Reyna,
Alam ninyo, ang mga konsorte sa palasyo ay mapagkumbaba. Kung malalaman nila na isang simpleng babae ang naging konsorte, tiyak na ako ang pag-iinitan nila at pagdating ng panahon. Baka hindi mapanatili ang anak na ito. Tama ka, ngayon ay wala pang 3 buwan ang bata. Hindi dapat ipagkalat kung malalaman ng iba. Baka mangyari ulit ang ganitong pangyayari. Dumating ang emperador. Dumating na ang emperador, si Wanwan ay napakaganda at kaakit-akit. Tiyak na magugustuhan ka niya. Naku, dumating na ang matandang emperador. Kung makita niya ako, bigla na lang niya akong gustuhin gawing konsorte. Ay naku. Naku, tingnan mo, napakabait at edukadong babae. Nahihiya pa sa harap ng emperador. Emperador, Lola Reyna. Sa wakas ay nakita ko ang babaeng nagdadalang tao ng iyong supling. May tagapagmana na ang ating kaharian. Tingnan mo ang ina ng iyong anak. Walang interes. Tumigil ka. Anong klaseng ugali iyan? Siya ang magiging ina ng iyong anak. Ni hindi mo man lang siya tiningnan. Lola, mayroon na akong minamahal. Kaya sa ibang babae, walang interes. Ano? May minamahal ka na. Kalokohan, ang minamahal mo ay isang babaeng mapaglinlang. Paano siya ikukumpara kay Ye, na nagdadalang tao ng iyong anak? Balang araw. Magkakaroon ako ng sariling anak kasama ang aking minamahal. Kalokohan. Naloloko ka na ba sa babaeng iyon? May mga gawain pa po akong dapat asikasuhin. Una na po akong aalis. Zuweil. Zuweil na anak. Wanwan, huwag kang matakot. Abala lang ang emperador sa mga gawain. Hindi siya makakadalaw sa ngayon. Magpahinga ka na lang at alagaan ang iyong pagbubuntis. Napakaganda naman yan. Ikaw talaga ay isang babaeng hindi nabibihag ng kapangyarihan o kayamanan. Tamang-tama ang aking napili. Lola Reyna, maganda nga ang damit na ito, ngunit napakabigat. Hindi rin ito komportable sa paglalakad. Pwede bang bumalik na lang ako sa kwarto ng mga utusan? Mas simple man doon, mas bagay ito sa akin. Naku, Wanwan, napakasimple mo talaga. Ang mga babae ngayon, nag-agawan para makapasok sa harem, ikaw naman. Hindi mo pa nga masuot ng maayos ang damit ng konsorte. Hindi niyo po alam, baka maputulan ako ng ulo kapag matagal kong suot ito. Kung ayaw mo, susundin ko na lang ang gusto mo. Kapag nagdesisyon ka na, ayusin ko ang iyong tirahan. Mas magandang lugar. Esan? Tol, pwedeng umupo ka muna? Pare-pareho lang tayong babae. Huwag mo nang isipin ng masyado. Basta't samahan mo ako. At paglingkuran mo ako ng maayos, lahat ng perang ito ay sa iyo. Huwag kang aalis. Ibalik mo ang pera ko. Ang pera ko. Yuanwan. Saan ka ba talaga pupunta? Bakit ka umiiyak? Hindi na ako makahinga. Close Contact plus 50, Close Contact plus 100. Yuanwan, hindi ka ba lumabas ng palasyo? Bakit ka bumalik? Pero mabuti na rin at bumalik ka. Sa wakas, bumalik ka na. Close Contact plus 100. Swerte. Sayang naman kung hindi ko ito samantalahin. Mukhang hindi niya ako kayang iwan. Naku, may mali sa tingin niya. Baka nalaman niyang ginagamit ko lang siya para sa puntos. Ako. Mahal kita. Ha? Hindi pwede. Bakit? Hindi mo ba ako gusto? Tulong. Paano ko ba siya tatanggihan? Ang mga ama ng sanggol sa tiyan ko ay. 2 tao pa lang, may problema na naman. Ganyan ka ba talaga mag-isip na nakakadiri ako? Hindi, makinig ka muna sa paliwanag ko. Naiintindihan ko na. Huwag kang aalis.
Mahal na hari, gabi na, bawasan mo na ang pag-inom. Layang gonggong. Ano ba talaga? Ang ibig sabihin ng pagmamahal. Mahal na hari, mahirap talagang sagutin ng alipin ninyo ang tanong ninyo. Hindi rin alam ng alipin kung ano ang pagmamahal. Pero kapag tunay mong mahal ang isang tao, dapat mong tuparin ang kanyang mga pangarap. At pasayahin siya. Makinig ka sa paliwanag ko. Pero baka ang paraan para siya'y maging masaya ay ang lubusang paglayo. Handa na ang ina mong mahal para sa iyo. Sa loob ng 1 linggo, ihahanda na natin ang seremonya ng pagiging konsorte mo. Nagkakamali po kayo, Inang Reyna. Ayaw ko talagang maging konsorte. Gusto ko ang ugali mong hindi nagpapadala sa kapangyarihan. Mas mabuti ka kaysa sa babaeng engkantada sa puso ng emperador. Engkantada. Kitang-kita sa babaeng iyon na may masamang balak sa emperador. Kagabi, uminom ng alak ng mag-isa ang emperador dahil sa kanya. Galit na galit ako. Hindi ako makatulog buong gabi. Ang matandang emperador naglalaro pa ng ganitong drama. Wanwan, ikaw lang ang mabuting babae na kayang kontrolin ang emperador. Ano nang gagawin ko? Talaga bang pakakasalan ko ang matandang emperador? Hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Kailangan ko nang tumakas agad. Zeno ka? Sino to ang tigas? Yawanwan. Gusto mo na namang tumakas. Hulihin siya. Huwag niyo siyang pabayaang makatakas. Nasaan na siya? Nasa labas na ba yung kaso? Hindi ba't gusto mo nang umalis sa palasyo? Ako ang naglabas sa'yo. Ang saya. Ito ba ang amoy ng kalayaan? Ang bango. Hindi na ako babalik sa palasyong ito. Nagsisisi ka na. Salamat sa iyo, Jikinsu, kapag nakatayo na ako sa labas. Babalikan ko Siksir. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Kung magkikita pa tayo sa mahabang panahon. Ano nangyari? Kung ito na ang huling pagkikita natin, pwede bang ibigay mo sa akin ang oras mo ngayong hapon? Sige, marami akong oras, Lola. Ano ang gusto mong gawin? Alaynan. Gusto ko kumain ng masarap. Sige, dadalhin kita kumain. Heto, handa na ang mga pagkain. Enjoy! Tikman mo. Bakit ganito katabang at matamis ang karne na to? Parang pinakuluan lang to, walang lasa. Jikinsu, ang mga Lutero sa panahon nyo. Hindi ba marunong magluto? Gusto ko talagang kumain. Ng hotpot. Hotpot. Gusto mo ba lutuan kita ng hotpot? Makakain ba to? Ano ba yan? Siyempre makakain. Ito ay tunay na masarap, siguradong magugustuhan mo. Tikman mo. May ganito palang kasarap sa mundo. Mas masarap kapag isinabay mo to. Akala ko hindi ka madadala, Jikinsu. Wanwan, kung ganito ang mangyayari. Ayokong umalis ka. Kain tayo ng karne. May mamamatay tao.
Kumusta ka? Bilis, umalis na tayo. Tumawag ka ng tulong. Gising ka, gising. Ano nang gagawin ko? Ang dami mong dugo, ano nang gagawin ko? Xiaobay, bilis, lumabas ka. Maaring palitan para sa hemostatic dan ay nangangailangan ng 1,000 points. Exchange. Wala rin tong silbi, meron ba yung pagkinain mo? Ay gagaling ka agad? Meron naman. Pero, Bilis, sabihin mo. bumalik mula sa patay dan. Pag kinain Montag, gagaling ka agad. Gayunpaman, ito ay 1-0. 0-0-0 puntos na kinakailangan upang labanan ang hari ng Hell. 1-0, 0-0-0. Niloloko mo ba ako? Kulang ang puntos, humanap ka na lang ng ibang paan. Maghanap ka na lang ng doktor. Saan ako maghahanap ng doktor ngayon? Meron sa palasyo. Tulong. Bakit ka nasugatan? Ipadala ko ang isang tao upang makita ang doktor. Mangyaring tiyakin na ang misye ay ibinigay sa lumang alipin sa edad na 9,000. Alagaan ko siya na mabuti. Umuwi ka na rin at magpahinga. Host, nabigo na naman ang plano mong tumakas. Naksizizi ka ba? Bahala na. Mas mahalaga ang buhay kaysa kalayaan. Unahin muna natin ang kaligtasan mo. Ang inyong kamahalan, baka maging konsorte na si Yuanwan. Zia, konsorte, kung alam ka ulang. Dapat noon ko pa siya pinatay. May pagkakataon pa, inyong kamahalan. Si Yuanwan ay isang simpleng utusan lamang. Kung malaman ng punong babae na siya'y buntis, tiyak na hindi siya mabubuhay. Magandang paraan para patayin siya nang hindi direktang kasangkot. Kung gayon. Mabuti. 3 araw na ang nakalipas. Hindi ko alam kung kumusta na ang 9,000 taon. Ay naku, parang mas nag-alala ka na sa kanya. Baka naman nahumaling ka na sa kanya? Tumahimik ka. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, babaliin ko ang mga binti mo. Yivan-van. Punong babae, may kailangan po ba kayo sa akin? Bakit 2 buwan ka nang hindi kumukuha ng panyo para sa regla? Panyo para sa regla? Lahat ng mga utusan ay kumukuha, ikaw lang ang hindi. Naku, nakalimutan ko ito. Ang bawat utusan ay dapat kumuha ng panyo para sa regla bawat buwan. Ay naku po, abala po kasi ako kamakailan. Abala sa paghahanda para sa arawan ng lulaing emperatriz, kaya nakalimutan ko. Abala hanggang sa kalusugan mo mismo ay hindi mo na inaalagaan. Yivan-van. Akala Montag beatanga ako? Tingnan natin kung ano talaga ang nangyayari. Ikaw, buntis ka pala. Mali po kayo, lahat ay pagkakamali lang. Tiyak na nagkakamali kayo. Siguro malakas lang ang hangin ngayon kaya nagulo ang pulso ko. Kaya nagkamali kayo ng diagnosis. Ilang taon na akong naglilingkod sa palasyo, imposibleng magkamali ako. Buntis Zia? Pero utusan siya. Paano nagkabuntis ang isang utusan? Naalala ko, ilang araw lang ang nakalipas nang siya lumabas ng palasyo. Baka noong panahong iyon siya nakipagtalik sa iba. Yivan-van. Nagava Montag pia ang ganito? Nakakahiya sa palasyo. Kaya pala lihim-lihim ka noon. Palibhas ay may dinadalang anak sa labas. Huwag kayong magsalita na wala sa lugar, walang katotohanan ito. Ang pagbubuntis ng isang utusan ay malaking kasalanan sa palasyo. Ayon sa batas ng palasyo, ang parusa ay paglubog sa lawa. Mga tauhan. Dalhin niyo siya. Lubog sa lawa ngayon din. Opo. Bitawan niyo ako. Bakit ako kalulubugin? Mga labi ng feudalismo, bitawan niyo ako. Itulak niyo ako. Hari, nagising ka na po es avakas. Nasaan si Yuanwan? Si Binibining Ye ay malamang nasa hardin ng palasyo ngayon, nagtatrabaho. Buti na lang at hindi siya umalis. Gusto ko siyang makita. Hari, hindi pa gumagaling ang sugat mo. Baka, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ihanda ang aking karwahe. Nababaliw ba kayo? Bakit niyo ako itatapon sa lawa? Buntis ang isang babae sa palasyo. Ayon sa batas, dapat siyang patayin kagad. Sino ang nagpasa ng batas na yan? Sa lugar ng mga babae sa palasyo, ako ang pinakamataas na opisyal. Kung susuwayin mo ako, hindi lang ikaw. Pati kaming mga nagmamaneho sa mga babae sa palasyo ay mapuputulan ng ulo. Tama si Ina, kung malaman ito ng Lolaing Reina, hindi niya tayo patatawarin. Ano ang hinihintay ninyo? Itulak Zia. Huwag. Bitawan ako. Sana, bitawan ako. Nakalimutan mo takti Lola? Naubos na ang puntos para iligtas si Lord 9,000. Hindi lang naubos, may utang pa tayo. Dumating ang hari. Ano ang nangyari kay Wanwan? Hari, ako po ay magsasabi sa inyo. Si Yuanwan na hamak na alipin ay buntis. Ano? Buntis siya.
Opo, Hari. Nakita po namin lahat. Buntis ang isang babae sa palasyo, isang malaking kasalanan. Ito ay nagdudulot ng gulo sa palasyo. Hindi po namin ito itatago. Pakiusap, parusahan mo siya, Hari. Parusahan? Salamat, Hari. Akala ko ay tapat kasi yung tungkulin sa loob ng maraming taon. Pero naglakas loob kang saktan ang taong akin. Dapat kang mamatay. Hari, kahabagan. Ginawa ko lang po ito para sa batas ng palasyo. Para sa batas ng palasyo. Batas ng palasyo. Ginago mo ang babae ko. At nagmamalaki ka patungkol sa batas ng palasyo. Ano? Si Yuanwan ay babae mo? Pinuno ng lugar ng mga babae sa palasyo. Ay, Opo. Hari, kahabagan. Nagkamali lang po ako. Hindi ko na po ito ulitin. Pakiusap, kahabagan. ang lahat ng iba pa ay palayasin sa palasyo. Hinding-hindi na sila makakapasok sa lungsod ng imperyo. Yuanwan. Lagi kang nagdudulot ng problema. Paano? Binabati kita, Hari. Si Binibining Yi ay talagang buntis. At Campbell pa. Alam ko na. Umalis ka na. Narinig mo ba, Yunukong Lee? Buntis siya, kambal pa. Oo. Magpapadala agad ako ng utos para gawin siyang konsorte. Nakakatakot. Bakit ako nakahiga sa gintong kama? Ito ba ang kama ng emperador? Dumating ang emperador. Mukhang totoo nga na dumating ang emperador bago ako himatayin. Siya ang nagdala sa akin dito. Nakakatakot ang matandang emperador, takbo na. Nasaan si Yuanwan? Hindi ko rin alam, Panginoon. Paano siya biglang nawala? Takbo na. Huwag kang mahuli ng matandang emperador. Saan ka pupunta? Lakad-lakad lang kasama si Yuanwan. Buntis ka ba ng aking anak? Paano mo nalaman? Mukhang totoo ang sinasabi ko. Sagutin mo lang ako ng o hindi. Buntis ako ng iyong anak. Ikaw ang ama. May karapatan kang malaman ang lahat ngunit. Wanwan, hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ang saya-saya ng 9,000 years, pero paano ko sasabihin sa kanya? Na ang mga bata sa tiyan ko ay may dalawang ama? Anong gagawin mo sa dalawang batang ito? Ipapanganak mo ba sila? Anong magagawa ko? Hindi ko naman sila maaborsyon. Kailangan ko na lang silang ilabas ng palasyo at alagaan ng payapa. Ang ganda ng plano mo. Ano ba ang dapat kong gawin? Gusto mong ilabas ng palasyo ang aking mga anak. Panaginip lang yan. Lalaking aso. Bakit mo ako pinipigilang umalis ng palasyo? Lola. Pakiusap kanselahin ang seremonya ng paggawa sa kanya bilang konsorte. May minamahal na akong babae. Bukod sa kanya. Ayokong magpakasal sa iba. Balang-galang. Para sa isang babaeng engkantada, isusuko mo. Binibininye. Zia, buntis siya ng iyong anak. Hindi pa alam ng lola, di ba? Buntis din siya ng aking anak, kambal pa. Anong kambal? Mahina ang lahi ng Great Sioux. Biyaya na makabuntis siya ng kambal. Kaya kailangan kong bigyan siya ng karangalan. Tama ka, mahalaga ang lahi. Kung ganon, patayin ang ina at kunin ang mga bata. Hindi ako sang-ayon. Gagawin ko siyang konsorte. Ako ang magdedesisyon para sa aking babae. Lenny. Hay! Bakit hindi ko maiwasan ang ganitong sitwasyon? Ate Yi, ano NG Expression Montag? Sino sa mga babae sa palasyo ang hindi umaasang maging konsorte? Bakit SA yung parang? Parang pinapatawan ka ng parusang kamatayan? Kung pwede lang maging malaya bilang isang katulong sa palasyo, mas mabuti pa. Ate Yi, may inibig KBA? Akala ko hindi ka madadaya, Lord of 9,000 years. Ano ka ba? Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Sa tingin ko lang, paano ko sasabihin ito?
Talagang kakaiba ito, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo. Pero ang sanggol sa tiyan ko ay may dalawang ama. Baka naman sobrang stress ka lang at nag-overthink. Paano naman mangyayari yon? Alam ko na, walang maniniwala kapag sinabi ko ito. Mahal na Rina, may malaking bagay akong sasabihin. Sabihin mo, bakit ka nagmamadali? Sabi ni Yuanwan, ang sanggol sa kanyang tiyan ay may dalawang magkaibang ama. Ano ang sinasabi monta? Walang haya. Gusto kong makita kung paano niya ito lulutasin. Etiye, oras na, kailangan na nating umalis. Nagpadala na ng mensahe ang Dowager Empress. Sa ngalan ng langit, ipinapahayag ang utos ng emperador. Ipatawag si Yuanwan sa bulwagan. Nasaan siya? Nasaan si Binibini? Naku, paano natin ito sasabihin sa emperador? Sino kaya sa mga konsorte ang napakaswerteng? Nakapagdalang tao ng anak ng emperador. Hindi pa kasi nagkakaroon ng anak ang emperador sa kanyang harem. Bakit biglang may anak? Tama. Hindi natin alam kung sinong babaeng mangkukulam ang nakapasok sa kama ng emperador. Bakit siya? Hindi ba't siya ay isang katulong lang? Naunahan pa niya tayo. Yevanvan, ikaw talaga. Wala kang tanggal. At hindi karapat dapat maging konsorte ng emperador. Yuanwan, ang lakas ng loob mo. Nagdadala ka ng anak ng iba, tapos magiging konsorte ka pa ng emperador. Ano? Ito. Mahal na konsorte, hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Sinabi mismo ng emperador na ako ang nagdadalang tao ng kanyang anak. Baka naman pinagdududahan ninyo ang emperador. Dahil isa lang sa mga anak sa tiyan mo ang tunay na anak ng emperador. Paano niya nalaman? Ano ang ibig sabihin nito? Ano, ang mga anak sa kanyang tiyan ay hindi lahat ay anak ng emperador. Isangta. Paano magkakaroon ng anak ng dalawang lalaki? Grabe naman, ang labo nito. Mahal na konsorte, baka naman nagkakaroon kayo ng mental breakdown. Ito ay talagang kasang-isip lamang. Kung ito ba ay kathang-isip o hindi, magpatingin tayo sa manggagamot. Malalaman natin. Mahilig talagang magbiro ang kagalang-galang na konsorte. Paano magiging napakatalino ng manggagamot? Kahit hindi ito matukoy na manggagamot, basta tignan ng Imperial Astronomer. Ang pagbabago sa bituin ng prinsepe, malalaman ka agad. Lalong walang katotohanan, magsalita ng may siyensya. Huwag kayong maging mapamahiin. Tingnan ninyo. Nahihiya siya, nagkakalat lang ng kaguluhan. Kung nakahikayat siya sa emperador, tiyak na hindi siya mabuting babae. Ikaw ay isang babaeng mapang-akit, walang hiya. Ang emperador ay marunong at makapangyarihan. Huwag sana siyang malinlang ng isang hamak na babae. Sa tingin ko, kayo ang hindi makapag-anak. Kaya naiinggit kayo at nagiging baluktot ang pag-iisip. Ikaf. Yuanwan, kahit gaano kakatalino sa pagsasalita, ang katotohanan ay nasa harapan natin. Hintayin natin ang pasya ng emperador. Emperador, may masama. Nawawala si Binibining Yi. Nawawala. Ako mismo ang nagdala ng utos upang anyayahan si Binibining Yi sa palasyo. Pero nawala siya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nakatakas na naman siya, ihanda ang kabayo. Ako mismo ang hahanap sa kanya. Emperador, ngunit ang dakilang Rina ina. Emperador. Emperador, saan ka pupunta? Hahanapin mo ba ang babaeng iyon? Nawawala siya. Ako ay hahanap sa kanya. Hindi pa tapos ang seremonya ng paghirang ng konsorte. Bakit ka nagmamadali? Hindi lang naman siya ang babae sa mundo. Ngunit siya lang ang minamahal ko. Sa tingin ko, nalinlang ka ng babaeng iyon. Hindi pa tapos ang paghirang ng konsorte. At ikaw ay nag-alala dahil sa isang babae lamang. Emperador, huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. Lola, alam ko ang ginagawa ko. Gusto kong makita kung dahil sa isang babae ay lalaban ka sa buong Zhao. Lola, ulitin ko. Siya ay espesyal sa akin.
Gaano man siya ka-espesyal, isa lang siyang katulong. Emperador, hahayaan mo ba siyang gumawa ng kung ano ang gusto niya? Ano ang sasabihin ng mga tao sa labas? Emperador, dakilang Rina ina, pumunta na kayo sa Tei Hall. Konsorte 1 ay inakusahan si Binibining Yi sa harap ng lahat. Sinabi niyang ang sanggol sa kanyang tiyan ay hindi purong lahi ng emperador. Lola, ito ba ang sinasabi mong mabuting babae, Emperador? Pupuntahan ko na siya ngayon. Itatapon ko ang tinatawag na konsorteng ito. Emperador, tiyak na ito ay isang malaking pagkakamali. Tayo muna ay magtanong ng maigi bago magdesisyon. Yiwanwan, ayo mo pa ring ominin? Mahal na konsorte, ang galing mo talagang gumawa ng kwento. Bakit hindi mo sabihin kung paano mo ito mapapatunayan? Itutuloy mo lang ang pagsisinungaling. Wala kang mapapatunayan ngayon. Maaari kitang pabayaan mabuhay. Kapag nagkaanak ka, agad na gagawin ang blood test. Kung hindi ito prinsipe, papatayin ko ang buong angkan mo, walang pagtatangi. Dumating na ang dakilang emperatrice. Dumating na ang emperador. Dumating na ang emperador. Wala ka ng pag-asa. Emperador, hindi ko kayang panoorin ng walang gagawin. Ang dugo ng pamilyang imperial ay nadumisan. Ang sanggol sa sinapupunan ng babaeng ito ay hindi talaga anak ng isang tao. Ang babaeng walang hiya na ito. Hindi karapat-dapat maging konsorte ng emperador. Totoo ito. Tiyak na totoo, narinig mismo ng aking katulong. Mga gwardiya, dalhin siya agad sa Cold Palace. Bakit pamilyar ang boses na ito? 9,000 years, siya kaya? Emperador, ano ang balak mong gawin? Si Binibining Yi. Ay ang pinakapaborito kong bata. Siya ay matalino, mabait, hindi mapaghangad ng kapangyarihan o kayamanan, emperador. Bakit ka nagpaparusa sa kanya nang walang malinaw na dahilan? Lola, ganito mo siya ay pinagtatanggol. Siempre. Si Binibining Yi ay hindi ganong klaseng tao. Emperador, dapat mong paniwalaan si Wanwan. Ang binibining niya na sinasabi mo ay si Yawanwan. Oo. Lola, ang konsorte na gusto kong itatag ay si Wanwan din. Ha? Ang hinahanap ninyo ay hindi kaya ako. Ikaw ang babaeng nagdadalang tao ng anak ng dragon. Ikaw ang emperador. Ano ang nangyari? Sabi nila 52 taong gulang ang emperador. Noon ay hindi stable ang system. Aksidenteng naibaliktad ang datos. Sa totoo lang ay 25 taong gulang. Namatay ako sa hiya. Akala mo pala 52 taong gulang ako. Kaya pala lagi mo akong itinuturing na eunuko. Pagkakamali lang ang lahat. Kaya ang tiyan ni Wanwan ay... Paano nangyari na buntis ka sa dalawang lalaki? Siyempre, isang tao lang yon. Paano pwedeng mangyari yon? Parehong anak ko ang dalawang bata. Ang dinadala ni Yawanwan ay ang aking dugo, ang supling ng emperador. Ang Zaya. Doble ang kaligayahan. Ngayon din, itatalaga kita bilang konsorte. Ha? Biglaan naman. Hindi pa ako handa. Dahil ang pangarap ko ay... Huwag kang masyadong walang hiya. Isang katulong ka lang. Nagmamalinis ka pa. Pagiging konsorte ay habang buhay. Siyempre, kailangan kong pag-isipan. Mabuting bata, kung ayaw mong maging konsorte, pwede rin. Pero kailangan mong magbigay ng apo sa pamilyang imperial. Itatalaga kita bilang rina ng inang rina. Ano po ang sinasabi ng inang rina? Ang posisyon ng susunod na rina. Inihanda ko na para kay Wanwan. Kambal ang dinadala niya. Pinagpala ang ating dinastiya. Binabati kao po ang emperador. Ngayon, tingnan natin kung paano katatakas. Yang putang Yawanwan. Kung siya ang maging rina, may buhay pa ba ako? Ngayon, mukhang ang makakapanganak ng supling ng emperador. Ang siyang magpapatatag ng posisyon. Kung si Yawanwan ay nabuntis, ay ikaw, mahal na rina. Ang problema, hindi ako pinapansin ng emperador. Easy Yawanwan din. Dahil sa gamot lang naman nakatulog sa emperador, Tama ka. kung nakaya niyang magbuntis sa Pandaraya. Bakit hindi ka o kaya? Ye kapatid, nakamali ako sa iyo nun. Inimbitahan kita para uminom ng tsa at humingi ng tawad.
Mahal na konsorte Juan, hindi mo ba ako laging kinamumuhian? Bakit bigla kang nagbago? Ay. Maraming tsismis sa palasyo, nalinlang ako. Kaya ngayon, inimbitahan kita para uminom ng tsa, para malutas ang ating hindi pagkakaunawaan. Dahil maghahati tayo sa isang asawa, di ba? Tigil. Magkaiba tayo ng paniniwala. Ayokong maghati sa asawa. Paalam. Seryoso ka bang humihingi ng tawad? Oo naman. Gusto kong ipakita ang tunay kong damdamin. Wag na ang tunay na damdamin. Ganito na lang. Sampalin mo ang sarili mo ng 10 beses, tapos sabihin mo ng 3 ulit. Si Wanwan ang pinakamaganda. At pinakakaibig-ibig na diwata sa buong mundo. Ano, kaya mo? Grabe ka naman. Binibining Wanwan. Huwag kang magmalabis. Hindi ko sasabihin. Kung hindi, aalis na ako. Sandali. Sasabihin ko na. Si Wanwan ang pinakamaganda at pinakamabait na diwata sa buong mundo. Si Wanwan ang pinakamaganda at pinakamabait na diwata sa buong mundo. Si Wanwan ang pinakamaganda at pinakamabait na diwata sa buong mundo. Ngayon, dapat mo nang inumin ang aking tsa. Ikaw ay. Kapag dumating ang emperador at nalanghap niya ang pampagana na insenso, ako ay maglilingkod sa kanya. Sa huli, maalala niya lang ang magandang gabing ito. Zia. SI-11. Ano ba ang halaga niya? Nasaan si Yawanwan? Emperador, si ay umuwi na. Inanyayahan ko lang siya para humingi ng paumanhin. Emperador, bakit kayo nag-alala sa kanya? Mukhang pagod ang emperador. Bakit hindi kayo mamahinga muna dito? Emperador, hayaan niyo akong maglingkod sa inyo. Ama, Ano ito? Bakit ako narito? ay. Ang inyong lingkod ay nagpapakumbaba sa emperador. Konsorte, ang galing mo talaga. Yewanwan. Niloloko Montag ako. Kasalanan mo ito dahil hindi ka sapat. Nalaman ko na ang iyong mga lalang. Ikaw, Marquess Jing'an, hindi mo natuturuan ang iyong anak. Babawasan ang iyong ranggo ng 3 antas at multa ng 1 taon. Konsorte Juan, dahil sa iyong masamang asal, ibababa ka sa karaniwang tao at palalayasin sa palasyo. Emperador, hindi niyo ako maaring ganyanin. Ako ay inosente. Emperador, ang inyong lingkod ay inosente. Ito ay talagang hindi pagkakaintindihan. Palayasin! Emperador, pakinggan niyo ako. Emperador. Huwag. Pakinggan niyo ako. Nan, Para sa iyo, pinalayas ko ang aking harem. At binigyan ko si Xir ng titulo at pinalaya siya sa palasyo. Natupad ko na ang lahat ng iyong mga hiling. Ngayon, gusto mo bang maging aking reyna? tignan natin ang iyong pagganap. Ngayong araw, abala ako sa pakikipaglaban kay Konsorte Juan. Hindi ko man lang naisip ng maigi. Ikaw kalmahin mo ang sarili mo. Mag-ingat ka sa bata. Huwag kang mag-alala, mag-ingat ako.
Ang lalaking ito ay talagang abusado. Maligayang pagdating sa iyo, host. Dahil sa muling paglapit mo sa emperador. Narito ang Ultimate Reward Package, Pregnancy Sack Fission. Ang iyong 2 pregnancy sack ay nahati sa 4, kaya't 4 na sanggol ang iyong magkakamit. Teka, 4. 4. Mamatay ka. Anong nangyari? Mark Porsige. Bakit hindi pa lumalabas? Emperador, 4 ito, hindi ito ordinaryong panganganak. Mainte ka muna, mainte ka muna. 1-1, kailangan mong lumaban. Mahal na Rainer, Mark Porsige. Si Obay, putang inang sistema, mag-isip ka ng paraan. Ding dong. Maligayang pagdating, host. Nakita ang hirap sa panganganak. Bukas ang Hidden Reward Package, Pain Transfer. Maaari mong piliin Ilipat ang sakit. sa isang adultong lalaki upang manasan niya ang 10 antas ng sakit. Kay Xiaoyu. Target confirmed, transferring now. Emperador. Ano nang pakiramdam ito? Emperador, Emperador, anong nangyari sa iyo? Ang sakit, namamatay na ako. Mukha kang babaeng nanganganak. Ipinanganak na. Lumabas na ang maliit na prinsep. Emperador. Pakiramdam ko ay ako mismo ang nanganganak. Ang pangalawang maliit na prinsesa ay lalabas na rin. Emperador, Emperador. Ang pangatlo at pang-4, lahat ay maayos na naipanganak. Parang hindi naman masyadong masakit ang panganganak. Parang ako mismo ang nanganak. Huwag kang umiyak, baby. Huwag kang umiyak, Yawanwan. Hindi mo ba ako matutulungan? Sariling anak, sariling alagaan. Baby, huwag kang umiyak. Anong nangyari sa baby? Huwag kang umiyak. Talagang kumpleto na ang buhay na walang ginagawa.